Dear Ka-Horror TV, sinasabing ang pagtitiis ay isang birtud. Ngunit may hangganan ng lahat. Ang galit ng isang inang matagal nang tumatahimik, na matagal nang nagpapakumbaba kahit hinahagupit na ng salita at tingin ng iba, ay higit na nakakatakot kaysa sa anumang bagyo o dilim. Marami ang natatakot sa pangalang mangkukulam. Ngunit bihirang isipin ng tao kung ano ang dahilan, kung bakit napipilitang gumamit ng ganitong kapangyarihan ang isang tahimik na ina. Ito ang kwento ng aking ina, si Aling Lita. At ito ang kwento kung paano napuno ang kanyang salop ng pasyensya hanggang sa wala na siyang nagawa kundi lumaban. Sa aming liblib na nayon, kilala ang pamilyang Salvador. Sila ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan at sadyang napaka-impluwensyal. Mula sa bayan hanggang sa aming paaralan, sila ang nasusunod. Ang kanilang 3 anak na lalaki ay lumaking matapobre, mapangmata at naniniwalang dahil sa kanilang yaman ay higit na sila sa lahat. Kahit sa paaralan, sila ang naghahari-harian, ginagawang alipin ng ibang kaklase at kapag may sinabing mali, sila pa ang may karapatang magparusa. Walang guro o opisyal ang nangangahas na tumutol sa kanila. Sa kabilang banda, naroon kami, payak, tahimik, at walang ibang hinahangad kundi makakain sa araw-araw. Ang tawag sa aming pamilya ay mangkukulam, ngunit iyon ay dahil lamang sa minana naming mga kaugalian at lunas mula sa aming mga ninuno. Kahit kailan ay hindi ginamit ni Nanay Lita ang itim na mahika. Ang mga orasyong alam niya ay panlaban sa masama at panlunas sa may sakit. Sa katunayan, matagal na niyang gustong putulin na ang kaugaliang ito dahil ayaw niyang may matakot sa amin. Ngunit tila ayaw tumigil ng tadhana na ituring kaming iba. Mas lalo kaming nanghina nang mawala ang aking ama na si Ambo. Nasangkot siya sa mga ipinagbabawal na gawain ng mga tauhan ng Salvador at nung matuklasan ng katotohanan, siya ang isinisi at pinatay. Dahil mahirap kami, walang nakialam, walang hustisya. Ang tunay na may sala ay naglalakad-lakad pa ng malaya habang ang aming ama ay inilibing ng walang malinaw na dahilan. Ang masakit pa rito, ang 3 anak ng Salvador ang mismong nagtulak sa kanya sa kapahamakan. Ngunit dahil sa kanilang kapangyarihan, nanatili silang ligtas at walang bahid ng dumi. Sa halip na maghiganti noon, pinili ni Nanay na manahimik. Huwag na nating dagdagan ng gulo, Maya. Ang Diyos na ang bahala sa kanila, lagi niyang sabi. Kaya tiniis namin ng lahat, ang kawalan ng ama, ang kawalan ng katarungan, at ang patuloy na panghuhusga ng mga tao. Ngunit ang pananahimik namin ay inakala nilang kahinaan. Paulit-ulit na nila akong tinukso at pinagtawanan. Minsan, tinulak lang at tinawag na anak ng mangkukulam. Tiniis namin iyon. Pero dumating ang araw na hindi na sapat ang salita. Isang hapon, habang pauwi galing sa bukid, hinarang nila ako. Hinila, tinulak sa putikan at pinagtulungan. Umuwi akong sugatan. Ngunit noong mga panahong iyon, nagtiis pa rin si Nanay. Pinagaling niya ako at muling nagpaalala. Ngunit lalo lamang lumakas ang loob nila.
Ikalawang beses, winasak nila ang aming mga ani at muling sinaktan ako. At sa ikatlong pagkakataon, sa harap ng maraming tao, ipinahiya nila ako ng labis. Sinabihang nararapat lang daw sa akin iyon dahil wala naman akong ama na magtatanggol sa akin. Nang umuwi ako nung gabing iyon, halos hindi na ako makatayo. Duguan, marumi, at tila pinagkait na rin sa akin ang dignidad ng isang tao. Nang makita ako ni Nanay Lita, hindi na siya umiyak gaya ng dati. Nakita ko sa kanyang mga mata ang bagay na matagal nang natutulog. Ang puot ng isang inang nilabag ang karapatan at ang puot ng asawang hindi nabigyan ng hustisya ang yumaong asawa. Sapat na ang tanging wika niya sa boses na mababa ngunit tumatagos sa buto. Masyado na tayong nagtiis. Masyado na silang nagmalupit. Kung hindi ibibigay ng tao ang katarungan, kung hindi ibibigay ng batas, ako na ang kukuha nito. Nang gabing iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa aming liblib na nayon. Pumasok siya sa kanyang silid, inilabas ang mga bagay na minana pa niya, mga orasyon, halamang gamot at mga ritual na itinuro lamang sa kanya. Ginamit niya ito hindi dahil masama siya, kundi dahil napilitan siya. Napilitan siyang buhayin ang kakayahang matagal na niyang gustong kalimutan para sa akin at para sa alaala ng aking ama. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang kapighasyan. Isa-isa silang nilagnat ng matindi. Ang dating matatapang at matatangkad ay biglang nanghina at nangitim. Sa gabi-gabi, nagigising sila sa sigaw, naninimig sa takot at parang may humahabol sa kanila sa dilim. Walang doktor o manggagamot ang makapag-alis nito. Ang yaman at kapangyarihan ng pamilyang Salvador ay walang nagawa laban sa galit ng isang inang naapi. Nang makita ng kanilang mga magulang na unti-unti nang namamatay ang kanilang mga anak, wala na silang nagawa kundi lumapit sa amin ng nakaluhod at nagmamakaawa. Dala nila ang lahat ng kanilang yaman, ngunit tumingin lamang sa kanila si Nanay Lita. Ang yaman ninyo ay walang halaga ngayon. Ginamit ninyo ito para takpan ang kasalanan ninyo sa asawa ko. Ginamit ninyo ito para apihin kami. Ngayon, wala na ang bisa nito. Ang hinihingi ko ay hindi pera, kundi ang katarungang matagal ninyong itinago. Nang tanungin nila kung ano ang gagawin, mariing sumagot si Nanay. Kung nais ninyong mabuhay ang mga anak ninyo, kayo mismo ang magparusa sa kanila. Alam niyo ang nararapat gawin. Ipaubaya ninyo sila sa batas. Ang mga kamay na pumatay sa asawa ko at nananakit sa anak ko ay dapat humarap sa nararapat na parusa. Wala silang nagawa kundi sundin ito. Sa wakas, napilitan silang ibigay ang hindi nila ibinigay noon. Ipinakulong nila ang sarili nilang mga anak upang harapin ang kanilang mga kasalanan, mula sa pang-aapi sa akin hanggang sa pagkakasangkot sa sinapit ni Tatay Ambo. At hindi lang iyon, nagbayad pa sila ng malaking danyos dahil sa mga kagagawa nila na siyang naging simula namin ni Nanay Lita. Nang maisagawa na ang nararapat, dahan-dahang binawi ni Nanay Lita ang kanyang ginawa. Ang sakit ay nawala, ngunit ang takot at aral ay nanatili. Hindi lamang sa kanila, kundi sa lahat ng taong nakasaksi. Mula noon, wala nang muling nangahas na manlait o manakit sa amin. Natutunan ng lahat na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa yaman o pangalan, kundi sa pagmamahal na handang lumaban hanggang kamatayan.
Natutunan ko na minsan ang pagtitiis ay may hangganan at ang taong tahimik na matagal mong inapi kapag napilitan ng lumaban ay siya ring magpapabagsak sa iyong ipinagmamalaki. Huwag nating hamunin ang kabutihan ng iba at huwag nating gamitin ang ating yaman para apihin ang mahihirap. Dahil kung hindi ibibigay ng tao ang katarungan, may ibang paraan ng tadhana upang itama ang mali. Kahit pa kailangan itong gisingin ang mga bagay na matagal nang natutulog. Dear Ka-Horror TV, nagsimula ang lahat sa isang mabigat at masakit na pasya. Ako si Rodrigo, 18 taong gulang noon, at ang aking kasintahan na si Clarissa o Risa sa tawag ng lahat ay sadyang umibig ng lubusan. Tulad ng karaniwang kwento ng kabataan, akala namin ay sapat na ang pagmamahal para harapin ang mundo. Ngunit gumuho ang aming payapang pangarap nang malaman naming magiging magulang na kami nang wala sa panahon at bago pa man kami makapagpakasal. Hindi ko malilimutan ang paggabing iyon nang ipagtapat namin ang katotohanan sa aming mga magulang. Ang galit, puot at matinding pagkadismaya ay bumalot sa buong tahanan. Walang bahid ng pag-unawa. Walang puwang ang patawad. Sa tindi ng galit ng aming mga pamilya, kami ay itinakwil, minura at pinalayas sa sarili naming tahanan sa gitna ng kadiliman. Wala kaming matakbuhan. Kakarampot lamang ang aming dalang damit na nakalagay sa lumang bayong at pareho kaming walang formal na trabaho o sapat na ipon. Tanging ang aming wagas na pagmamahalan at ang sanggol na dahan-dahang nabubuo sa sinapupunan ni Risa ang aming naging sandigan sa bawat mabigat na hakbang ng aming mga paa. Naglakarang kami ng napakalayo. Sumakay sa mga lumang bus, nakiusat sa mga jeep at naglakad sa mga kalsadang wala man lang ilaw. Sa aming walang humpay na paghahanap ng masisilungan, napadpad kami sa Sitio Maligaya, ang pinakadulong bahagi ng bayan ng San Rafael. Isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Malayo ito sa kabihasnan, baku-baku, maputik, at napapaligiran ng masukal at madilim na gubat. Sa magkabilang tabi ng daan, nakatayo ang matatandang puno ng balete at akasya na may mahahabang ugat na nakalabas sa lupa. Ang mga sanga nito ay nagkakasalubong sa itaas, kaya kahit sa gitna ng araw, hindi halos sumisikat ang liwanag doon. Tila ba mga higanteng nagbabantay ang mga puno sa bawat taong papasok sa kanilang teritoryo. Ito lang ang tanging lugar na kayang abutin ng aming natitirang konting barya. Sa tulong ng isang habal-habal driver na nagmalasakit, nakahanap kami ng isang maliit at lumang kubo na pwedeng upahan sa napakababang halaga. Ang kubo ay gawa sa kupas na kawayan at pawid. Medyo nakatagilid na ito at malayo sa ibang kabahayan. Ang may-ari ng lupa ay si Aling Berta, isang matandang babae na taga roon na mula pa sa pagkabata. Mukha siyang maunawain at mabait. Agad niya kaming tinanggap at pinayagang manirahan doon nang walang masyadong tanong o paghuhusga. Bagamat may kakaiba siyang tipig tuwing tumitingin sa tiyan ni Risa. Upang may maipantustus sa aming pang-araw-araw na pagkain, kinuha ako ng asawa ni Aling Berta na si Mang Pedring upang tumulong sa pagbubukid at pagtatabas ng mga damo sa kanyang malawak na lupain. Isang hapon,
Habang wala pa si Mang Pedring, napansin ko ang isang maliit na burol o punso sa mismong likod ng aming inuupahang kubo. Natatakpan ito ng makapal, madilim at matataas na damong kogon. Pinalilibutan ito ng mga itinagilid na matutulis na itim na bato na tila ba sadya itong ginawa upang maging proteksyon. Mukha itong matagal nang hindi nagagalaw o binibisita ng sinuman. Sa aking kabataan at kagustuhang makatulong at makapagdagdag ng mapagkukunan ng aming pagkain, naisip kong patagain iyon. Magandang pagtaniman ito ng kamote at gulay, ang sabi ko sa aking sarili. Hindi ako nagdalawang isip. Kumuha ako ng piko, pala at matalas na itak. Wala akong binigkas na kahit anong paggalang. Wala akong sinabing pabitabi po. Sa halip, buong lakas kong ibinaon ng piko sa gitna ng burol. Sa unang baon pa lang ng piko, nakarinig ako ng isang mahinang tunog. Parang isang malalim na buntong hininga na nanggaling sa ilalim ng lupa. Lumamig ang hangin sa aking paligid, ngunit ipinagwalang bahala ko ito. Isip ko'y hangin lamang iyon galing sa gubat. Ipinagpatuloy ko ang pagdurog sa mga bato. Binungkal ko ang buong burol. Itinapon ang mga durog na bato sa malayo at pinatag ko ang lupa gamit ang aking mga paa. Iyon ang akala ko ay simpleng tambak lamang ng lupa. Hindi ko inaalam kung ano ang nakatago sa ilalim nito o kung may mga nilalang naroon na nananahimik ng napakahabang panahon. Mga nilalang na hindi dapat ginagambala. Nang gabing iyon, masaya pa akong umuwi sa kubo. Ibinida ko kay Risa na may taniman na kami sa likod. Si Risa naman, kahit dahan-dahang lumalaki ang tiyan, ay nagsimula na ring magluto ng kakanin upang ilako sa mga kalapit na sityo tuwing umaga. Payak man ang aming buhay, puno kami ng pag-asa na balang araw ay makakaipon kami para sa aming munting pamilya. Ngunit ang hindi namin alam, ang aming pag-asa ay mabilis na mapapalitan ng isang walang katapusang bangungot. Habang lumilipas ang mga araw at patuloy na lumalaki ang tiyan ni Risa, tila nagbago ang buong kapaligiran ng aming kubo. Nagsimula ang mga kakaiba at nakatatakot na pangyayari. Unang nagsimula ang mga tunog tuwing dapit hapon, kapag ang araw ay nag-aagaw na sa dilim. Habang naghahanda ako ng hapunan at si Risa ay nakaupo sa papag, maririnig namin ang kakaibang ugong mula sa mga tuktok ng puno ng balete at niyog sa paligid. Hindi ito tunog ng hangin. Para itong isang malalim na ugong ng malaking hayop na may kasamang malakas na lagaslas ng mga sanga. Parang may mabigat at napakalaking bagay na lumilipad mula sa kabilang gubat at dumadapo sa mismong itaas ng aming bahay. Pagdating ng gabi, nag-iiba ang amoy ng hangin. Ang sariwang hangin ng probinsya ay napapalitan ng amoy ng luma at basang lupa na may halong amoy ng malansang dugo at nabubulok na karne. Minsan, umiiyak si Risa galing sa paglalako. Nang tanungin ko siya kung bakit, nanginginig niyang sinabi sa akin, "Rodrigo, habang naglalakad ako sa kalye, pakiramdam ko hindi ako nag-iisa. Tuwing dadaanan ko ang mga masukal na bahagi ng daan, may nakikita akong 2 pulang mata na nagniningning sa gitna ng mga halaman. Nakatitig sila sa akin. Hindi sa mukha ko, Rodrigo, kundi sa mismong tiyan ko." Niyakap ko siya ng mahigpit at pinakalma. Sinubukan kong magpakatatapang para sa kanya.
Pinaniwala ko ang sarili ko na baka epekto lamang iyon ng kanyang pagdadalang tao at pagkapagod. Ngunit sa loob-loob ko, nag-uumpisa na ring gumapang ang takot sa aking dibdib. Pagpasok ng ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Risa, tuluyan nang nawala ang aming kapayapaan. Ang mga nakatatakot na kaganapan ay hindi na lamang sa labas nangyayari. Pumasok na ito sa loob ng aming mismong silid. Gabi-gabi, tuwing eksaktong 1:00 ng madaling araw, nagigising ako ng kusa. Para bang may invisible na kamay na gumigising sa akin. Pagdilat ng aking mga mata, maririnig ko ang kaluskos sa aming dingding na gawa sa kawayan. Parang may mahahabang kuko na dahan-dahan kumakalmot mula sa labas, paikot sa aming tulugan. At sa mismong ibabaw ng aming bubong na pawid, maririnig ang isang nakapangingilabot na tunog. Tok, tok, tok. Sinusundan ito ng isang basang tunog ng pagnguya at pagsigsip. Parang may nilalang na nakadapa sa aming bubong, naglalabas ng mahabang dila at sumusigsip sa hangin mula sa aming kinaroroonan. Ang amoy ng nabubulok na bangkay ay lalong tumitindi sa loob ng silid. Si Risa ay nagsimulang bangungutin gabi-gabi. Nagwawala siya sa kanyang tulog, umiiyak at nagsasalita ng mga salitang hindi ko maiintindihan. Ang kanyang katawan ay nagiging napakatigas at napakabigat buhatin. Isang gabi, nagising ako dahil sa kanyang lakas na pag-iyak habang tulog. Nang sindihan ko ang munting lamparang gas, nakita kong nakadilat ang kanyang mga mata, ngunit puro puti lamang ito. Walang maitim sa gitna. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang itinuturo ang paanan ng aming higaan. Nang linunin ko ang paanan ng papag, halos huminto ang tibok ng puso ko. Sa gitna ng mahinang liwanag ng lampara, nakita ko ang isang maitim at napakataas na anino. Nakatayo ito sa sulok ng kwarto. Wala itong malinaw na mukha kundi 2 nag-aapoy na pulang mata lamang na nakabaon sa kaibuturan ng kadiliman. May mahahaba itong bisig na halos sumayad sa sahig. At ang mga daliri nito ay nagtatapos sa matutulis at nakabaluktot na kuko. Mula sa aninong iyon, narinig ko ang isang garalgal at napakalalim na boses, isang boses na parang nanggagaling sa pinakailalim ng lupa, pabulong ngunit gumigimbal sa buong kwarto. Akin ang nasa loob. Binaboy mo ang aming tahanan. Kaya kapalit ay ang dugo ng iyong anak ni. Napapasigaw ako sa takot. Agad kong niyakap si Risa at nagsimula akong magdasal ng napakalakas. Pagkabitaw ko ng mga panalangin, biglang nawala ang anino na parang usok at si Risa ay bumagsak sa aking kandungan, walang malay at basang-basa ng malamig na pawis. Kinabukasan, hindi na nakabangon si Risa. Nang buksan ko ang kumot upang tingnan ang kanyang kalagayan, napasigaw ako sa matinding labis na takot at awang naramdaman. Ang dating makinis na balat ni Risa ay tuluyan nang nagbago. Ang kanyang buong katawan mula sa leg, likod, mga binti at sa mismong bilog ng kanyang tiyan ay napuno ng maliliit, mapupula at nangingitim na mga butlig. Ang mga butlig na ito ay nagmumana ng dilaw at maitim na dugo. Mukha itong mga bunganga ng maliliit na burol na pumutok sa ibabaw ng kanyang balat. Nang hawakan ko ang kanyang noo, nag-aapoy siya sa matinding lagnat. Nasisira na ang kanyang balat at nanginginig ang kanyang buong katawan habang umiiyak sa sakit. Rodrigo, masakit, parang may naglalamutak sa loob ng tiyan ko, parang may kumakain sa anak natin. Ang daing ni Risa habang hawak ang aking kamay. Dahil sobrang layo ng ospital sa kabihasnan at wala kaming sasakyan o sapat na pera, hindi ko siya maidala roon.
Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at hagupit ng hangin, binuhat ko si Risa at nagtatakbo ako patungo sa kabilang dulo ng baryo malapit sa ilog, sa kubo ng kilalang matandang manggagamot na si Tandang Isko. Nang makarating kami sa kubo ni Tandang Isko, agad niyang pinahiga si Risa sa isang malapad na papag. Nang makita ng matanda ang mga butlig sa katawan ni Risa, namutla siya at mabilis na nag-usap ng munting panalangin sa lumang wika. Kumuha si Tandang Isko ng isang puting plato. Binuhusan ito ng malinis na tubig at langis ng niyog at nagsindi ng itim na kandila. Habang pinapatakan niya ng kandila ang plato, ang natutunaw na kandila ay bumuo ng isang malinaw na hugis sa tubig, isang pinalaking burol o punso na may maraming maliliit na nilalang na nakaligid dito. At sa gitna ay ang anino ng isang buntis na babae na nakagapos. Humarap sa akin si Tandang Isko. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at matinding pag-aalala. "Iho!" ang sigaw ng matanda sa akin. "Anong kababuyan o lapastangan ang ginawa mo sa lupaing iyong tinatayuan?" Nanginginig akong sumagot. Wala po. Bilungkal ko lang po ang burol sa likod ng bahay para pagtamnan." Napabuntong hininga ng malalim si Tandang Isko at pinalpalo ang kanyang mesa. "Maling-mali ka, Rodrigo. Ang burol o punso na iyong winasak, gimiba at pinatag ay hindi karaniwang tambak ng lupa. Iyon ay ang matandang palasyo at sagradong tahanan ng mga nuno at punso na matagal nang nananahimik sa sitio Maligaya. Dahil sa iyong katangahan at kawalan ng paggalang, binaboy mo ang kanilang kaharian. Ang mga sugat, pangingitim ng balat at nana na nakikita mo sa katawan ng iyong asawa ay ang sumpa ng kanilang puot. At makinig ka ng mabuti, Rodrigo. Kapag hindi mo na isaayos ang iyong kasalanan bago sumapit ang bilog na buwan sa makalawa, ang sanggol sa sinapupunan ng iyong asawa ang kukunin nilang kabayaran at kapalit ng pinalayas mong mga nilalang. Nang marinig ko ang mga salitang iyon mula kay Tandang Isko, gumuho ang aking mundo. Napaluhod ako sa maruming sahig ng kanyang kubo. Umiyak ako ng napakalakas, yumakap sa mga paa ng matandang manggagamot at nagmakaawa. "Tandang Isko, parang awa niyo na po. Kasalanan ko po ang lahat. Ako po ang parusahan nila, wag lang po ang asawa ko at ang walang kaalam-alam naming anak. Gagawin ko po ang lahat. Sabihin niyo lang po kung paano..." Tumingin sa akin ng malalim si Tandang Isko. "Kung nais mong isalba ang pamilya mo, kailangan mong ipakita ang tunay mong pagpapakumbaba. Ngunit hindi ito magiging madali. Kailangan mong ibalik ang lahat ng iyong winasak." Binigyan ako ni Tandang Isko ng isang garapon ng langis na may halong mga itinagong ugat ng halaman, 3 itim na manok, alak na gawa sa sasa at mga partikular na bulaklak. Sinabihan niya ako na kailangang magsimula ang ritual bago sumapit ang hating gabi. Binuhat ko muli si Risa pabalik sa aming kubo sa gitna ng kadiliman. Inilagay ko siya sa papag at agad akong tumakbo sa likod ng bahay. Bumubuhos ang malakas na ulan. Ang lupa ay naging malapot na putik. Wala akong ginamit na piko o pala. Ginamit ko ang aking sariling mga kamay upang hukayin, ipunin at muling itambak ang lupa sa likod ng bahay. Lumikha ako muli ng isang burol gamit ang aking mga daliri na nagdudurugo na sa labis na pagod at sugat mula sa mga bato. Habang ginagawa ko ito, ang amoy ng nabubulok na karne ay nakapalibot sa akin.
Nararamdaman ko ang mga malamig na dila at anino na dumadaiti sa aking likod. May mga bulong na nagmumula sa mga puno ng balete na tila tinatawag ang aking pangalan. Ngunit hindi ako tumigil. Nang maibalik ko na ang hugis ng burol, inilagay ko ang mga itim na bato sa paligid nito. Eksaktong katulad ng dating anyo nito bago ko ito binuksan. Inialay ko ang 3 itim na manok. Ibinuhos ang alak sa tuktok ng burol at inilatag ang mga bulaklak. Pagkatapos, lumuhod ako sa gitna ng putikan. Ipinatong ko ang aking noo sa basang lupa sa paanan ng burol. Umiiyak kong isinigaw ang aking dasal sa gitna ng kadiliman. Mga Panginoon ng lupang ito, mga nuno at tagapagbantay na hindi ko nakikita, patawarin niyo po ako. Ako po ay isang hangal na dayuhan na walang kalam-alam. Naging lapastangan po ako at hindi nagpakita ng paggalang. Sana po ay tanggapin ninyo ang muling pagtatayo ko sa inyong tahanan at ang mga alay na ito. Patawarin niyo po ang aking asawa at ang aming anak. Ako na lamang po ang inyong parusahan. Ngunit isamo ko po sa inyo. Ibalik niyo po ang kalusugan ng aking pamilya. Ilang ulit ko itong inulit habang nakaluhod sa putik. Umiiyak at nagmamakaawa sa ilalim ng buhos ng ulan. Pagkalipas ng ilang oras na pagdarasal at pag-iyak sa gitna ng dilim, biglang tumigil ang ulan. Naging napakatahimik ng buong sitio Maligaya. Ang amoy ng nabubulok na karne at malansang dugo ay dahan-dahang napalitan ng amoy ng sariwang bulaklak at basang dahon. Ang mabigat na hangin na nakapadapa sa akin sa putik ay biglang gumaan, na para bang may isang malaking kamay na humawi sa kadiliman. Dahan-dahan akong tumayo mula sa putikan at pumasok sa loob ng kubo. Nang lapitan ko si Risa, nakita kong mahimbing na siyang natutulog. Ang kanyang mataas na lagnat ay tuluyan ng bumaba. At ang pinaka nakakamangha sa lahat, ang mga nangingitim, nagnanana at makakating butlig sa kanyang balat ay dahan-dahan nang natutuyo. Ang mga itim na marka sa kanyang tiyan ay naglaho na parang usok. Niyakap ko si Risa at umiyak ako sa labis na pasasalamat sa may kapal at sa mga nilalang na nagpatawad sa aming pagkakamali. Pagkalipas ng ilang buwan, sa tulong ng may kapal at sa gabay na rin ng mga matatanda sa baryo, ligtas na isinilang ni Risa ang aming panganay na anak, isang napakalusog at napakagandang batang babae. Nang maipanganak ang aming anak, muli kaming bumisita sa burol sa likod ng bahay. Nag-alay kami ng payak na pagkain at nagpasalamat sa kapayapaang ibinigay nila sa aming pamilya. Mula noon, hindi na muling naulit ang mga kababalahan. Nawala ang mga takot at ang aming tahanan ay naging puno ng saya at sigla. Ang karanasang ito ay nag-iwan sa amin ni Risa ng isang napakalalim na leksyon na hinding-hindi namin makakalimutan habang kami ay nabubuhay. Sa bawat lugar na ating pupuntahan o tinitirhan, dapat tayong maging mapagkumbaba at magalang sa lahat ng bagay. Nakikita man ito ng ating mga mata o hindi. Huwag na huwag tayong magiging mayabang. Huwag basta-basta babaguhin, gigibain o gagalawin ng paligid ng walang sapat na kaalaman, pag-iingat at paghingi ng paalam. Ang pagiging masipag at matapang ay mabuting katangian ng tao. Ngunit kung wala itong kaakibat na paggalang at pagpapakumbaba sa ating kapaligiran, maaari itong magdulot ng matinding kapahamakan, hindi lamang sa ating sarili,
kundi sa mga taong pinakamamahal natin sa buhay. Natutunan namin na sa mundong ating ginagalawan, hindi lamang tayong mga tao ang naninirahan. May mga nilalang na mas nauna pa sa atin dito. At ang tanging paraan upang mabuhay ng ligtas at payapa ay ang matutong rumespeto at mamuhay ng may pagkilala sa lahat ng nilalang, saan man sila naroroon at anuman ang kanilang anyo. Dear Ka-Horror TV, ako si Carding, 18 taong gulang noon, anak ng magsasaka rito sa Barrio San Roque. Sanay na akong maglakad ng mag-isa, magbuhat ng mabibigat at harapin ang hirap ng buhay sa probinsya. Akala ko noon ang tanging dapat katakutan ko lang ay ang mga ahas sa damuhan, ang malakas na ulan o ang kawalan ng makakain sa susunod na araw. Ngunit binago ng isang gabi ang lahat ng aking paniniwala. Doon ko nakilala ang tinatawag ng mga matatanda na bulalakaw o San Telmo. Ang apoy na walang pinagmumulan, ang nilalang na gumagala sa madidilim at mabababang lugar. Mula pa sa umaga, nasa bayan na ako kasama ang aking ama upang ibenta ang aming inaning palay. Maraming tao sa palengke. Matindi ang sikat ng araw at halos buong araw kaming nakatayo lang sa ilalim ng puno habang hinihintay ang mamimili. Nang maubos na ang lahat ng aming dala, hapon na nang kami ay magsimulang umuwi. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, kinailangang bumalik ni Itay sa bayan upang kunin ang naiwan niyang itak. Sinabi niya sa akin na mauna na ako pauwi at huwag maglalakad ng mabilis dahil madulas ang daan galing sa kaninang ulan. Mag-isa na akong naglakad. Bit-bit ko ang maliit na supot ng mga binili namin at ang aking munting sulo na gawa sa dakta ng kahoy. Pababa na ang araw at habang papalapit ako sa hangganan ng aming baryo, unti-unting bumabalot ang dilim sa paligid. Ang daan ay maputik, puno ng lubak, at sa kaliwa ko ay ang malawak na latian na puno ng damo at putik, ang lugar na laging binaabalaan ng aking lolo na huwag dadaanan kapag gabi na. Iho, sa tabi ng latian na yan, maraming gumagala na hindi nakikita ng mata. Laging sabi niya sa akin, may San Telmo na mahilig doon na palaging nagpapakita. Kapag may nakita kang apoy na lumulutang at walang may hawak, huwag kang titingin ng diretso. Huwag kang tatakbo ng mabilis dahil lalo ka nitong hahabulin. Huwag kang sasagot kung may tatawag sa pangalan mo. At higit sa lahat, humingi ka ng pakumanhin ng tahimik dahil baka naabala mo ang kanilang paglalakbay. Noong mga oras na iyon, sariwa pa sa isip ko ang kanyang mga paalala. Pero dahil sa pagod at gutom, pinili ko pa ring dumaan sa tabi ng latian dahil ito ang pinakamaikling daan pa uwi. Ang sulo ko ay unti-unti nang nauubos. Ang liwanag nito ay kumukurap-kurap na parang mawawala na anumang sandali. Tahimik ang paligid. Tanging ang yabag ko sa putik at ang huni ng mga kuliglig ang naririnig ko. Hanggang sa biglang pumigil ang lahap ng tunog. Walang kuliglig, walang hangin, walang kaluskos ng dahon. Tanging ang malakas na tibok ng aking puso ang naririnig ko. Tumingin ako sa paligid at doon, sa kabilang ibayo ng latian, may nakita akong maliit na liwanag na kulay kahil. Mula sa malayo, akala ko ay sulo lang ng ibang naglalakbay. Ngunit habang pinagmamasdan ko ito,
napansin kong lumulutang ito sa itaas ng tubig at damo. Walang taong may hawak. Lumamig ang aking mga kamay. Ang buhok ko sa batok ay tila tumayo ng mag-isa. Sinubukan kong magpatuloy sa paglakad. Akala ko ay lilipas lang din. Ngunit laking gulat ko nang makita kong paparating na ang liwanag sa direksyon ko. Mula sa pagiging maliit, ito ay lumalaki at lumalapit. Ngayon ay kitang-kita ko na ang anyo nito. Isang bilog na apoy, halo ang kulay kahel at asul sa gitna, na lumulutang ng mga 3 dangkal mula sa lupa. May kasama itong mahinang ugong na parang libo-libong bubuyog na lumilipad sa tabi ng iyong tenga. Hindi ito mabilis, ngunit tuloy-tuloy ang paglapit. Tila alam niyang nandyan ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagsimula akong maglakad ng mabilis. Halos tumakbo na sa putikan. Pero lalong bumilis din ang apoy. Sa bawat liko ko, nandun pa rin siya, nakasunod. Nararamdaman ko na ang init nito sa aking balat kahit ilang metro pa ang layo. Ang amoy ay parang sunog na dahon at halong amoy ng latian na mabaho. Nang marinig kong tila may bumulong ng pangalan ko mula sa direksyon ng apoy, halos mawalan ako ng malay. Gusto kong sumigaw ng tulong pero tila may humarang sa aking lalamunan. Ang sulo ko ay tuluyan ng namatay, kaya ang liwanag na lang ng San Telmo ang nagbibigay ng ilaw sa paligid, ilaw na nagdadala ng takot sa halit na gabay. Sa gitna ng aking pagkataranta, naalala ko ulit ang sinabi ng lolo ko. Huwag tatakbo. Humingi ng paumanhin. Igalang sila. Huminto ako sa paglakad. Niyakap ko ang aking sarili, ipinikit ko ang aking mga mata at sa abot ng aking makakaya, bumulong ako ng mahinahon kahit nanginginig ang aking boses. Mga kapatid na hindi ko nakikita, patawad po kung naabala ko ang inyong paglalakbay. Wala po akong masamang hangarin. Pauwi lang po ako sa aking pamilya. Bigyan niyo po sana ako ng pagkakataong makadaan ng payapa. Ulitin ko yun ng ilang beses. Hindi ko tinitingnan ang apoy. Nanatili akong nakatayo, hinihintay kung ano ang mangyayari. Pagkalipas ng ilang sandali na tila tumagal ng maraming oras, unti-unting humina ang ugong. Ang init na nararamdaman ko sa aking balat ay unti-unting nawala. Nang maglakas loob akong dumilat ng bahagya, nakita kong paatras na ang paggalaw ng San Telmo. Unti-unti itong lumiliit, bumabalik sa gitna ng lesyan, hanggang sa ito ay maging isang maliit na kislap na lang at tuluyang naglaho sa dilim. Bumalik ang huni ng mga kuliglig. Bumalik ang ihip ng hangin. Ang lahat ay tila bumalik sa dati, maliban sa akin na pawis, nanginginig ang buong katawan at halos hindi na makatayo sa sobrang panghihina. Mabagal akong naglakad pauwi. Pagdating ko sa aming bahay, halos himatayin na ako sa pagod at takot. Nang ikwento ko ito sa aking lolo kinabukasan, tumango lamang siya at sinabing, "Mabuti at nakinig ka sa akin, apo. Ang San Telmo ay hindi naman masama kung hindi mo sila gagambalain. Sila ay tagapagbantay ng mga lugar na matagal nang sa kanila. Tayo ang mga dayuhan dito, kaya dapat tayong laging magpakumbaba at magalang." Mula noon, hindi na ako muling dumaan sa tabi ng lesyan kapag gabi na. Kahit gaano pa ako katamad o kapagod, pipiliin ko na ang lumiko sa mas mahabang daan kaysa makaharap ulit ang apoy na iyon. Ang karanasang iyon ang nagturo sa akin na sa mundong ating ginagalawan, hindi lamang tayong mga tao ang may karapatang mamuhay. May mga nilalang na hindi natin nakikita, may mga lugar na para sa kanila, at may mga kaugalian at pamahiin na dapat nating igalang hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa pagkilala na tayo ay hindi nag-iisa. Ang tunay na lakas ay wala sa pagiging matapang na humaharap sa lahat ng bagay ng walang pag-aalinlangan. Nasa pagiging marunong makinig sa mga payo ng matatanda, sa paggalang sa kung ano ang hindi natin lubusang nauunawaan at sa pag-alam kung kailan dapat huminto, humingi ng paumanhin at umatras ng may dangal. Hanggang ngayon, tuwing sasapit ang gabi at tahimik ang aming baryo, minsan ay sumisilip ako sa aming bintana patungo sa direksyon ng Leishan. At sa mga pagkakataong iyon, alam kong may mga bagay na mas malaki at mas matanda pa sa atin na patuloy na gumagala at ang tanging magandang gawin ay hayaan silang mamuhay ng payapa tulad ng nais din natin para sa ating sarili. Dear Ka-Horror TV, sinasabing ang peryahan ay lugar ng saya, tawanan at walang humpay na musika. Ngunit sa likod ng mga makukulay na ilaw at masasayang tugtugin, may mga sulok na nananatiling madilim. May mga alaalang hindi na makalimot. At may mga kaluluwang naghihintay pa rin ng katarungan bago sila makapagpahinga. Ito ang kwento ng isang gabi na akala ko ay simpleng pahinga lamang. Ngunit naging daan upang matapos ang mahabang pagdurusa ng isang batang nawalay sa mundo. Ako si Junjun, 16 na taong gulang noon. Wala kaming wala sa buhay, kaya tuwing may peryahan sa aming bayan ng San Isidro, doon ako tumatambay para magtinda ng yelo, tubig at munting merienda sa mga bisita. Buong gabi akong nakatayo, pagod na pagod, masakit ang paa, at halos wala namang nabebenta. Nang sumapit na ang hating gabi, paubos na ang tao. Ang ibang karusa ay nagsasara na, ang mga ilaw ay unti-unti nang pinapatay, at ang masiglang ingay ay napalitan na ng katahimikan at huni ng mga kuliglig. Habang nagliligpit ako, napansin ko ang lumang karoselo, ang tinatawag nilang kabayo-kabayuhan. Luma na ito, kupas na ang mga kulay, kalawangin na ang bakal, at tila matagal nang hindi ginagamit. Pero nakita ko ang isang matandang lalaki na naglilinis sa gilid nito. Mukha siyang pagod, malungkot, at nakatitig sa kawalan habang pinupunasan ng mga kabayong kahoy. Lumapit ako at nakiusap. Tay, pwede po bang sumakay? Kahit isang ikot lang. Wala na pong tao. Tapos ubos na rin ang tinda ko. Parang awa niyo na po. Sandaling aliw at pahinga lang. Tumingin siya sa akin ng malalim. Napabuntong hininga na tila ba alam na niya ang mangyayari. Sige iho, isang ikot lang. Pero makinig ka. Huwag kang titingin sa gitna habang umiikot at huwag kang sasagot kung may tumawag sa iyo. Sumakay ako sa pinakadulong kabayo. Tumugtog ang lumang musika. Paos, mabagal, parang galing sa ibang panahon. Unti-unting umikot ang karusa. Ang dahan-dahang galaw at ang banayad na tugtugin ay tila humahaplos sa aking pagod na katawan. Hindi ko namalayan, sa gitna ng ikot, dahan-dahan akong nakatulog. Sa aking pagtulog, tila naging mas malinaw ang lahat. Parang nasa ibang mundo na ako. Doon ko nakita ng buo ang batang babae sa gitna, si Maymay. Nakasuot siya ng puting bestida na marumi na, punit-punit at nababasa ng hamog. Nakatalikod siya sa akin. Habang lalong bumibilis ang ikot sa aking panaginip, lalo akong kinabahan. Napansin kong hindi gumagalaw ang buhok niya
hindi humahawi sa hangin. Ang damit niya ay parang nakadikit lang sa katawan. Biglang tumigil ang musika. Biglang tumigil din ang ikot, pero hindi kami tumigil ng tuwid. Nakatigil kami ng patiwarit, nakabitin sa ere. Walang gumagalaw, walang tunog, tangin ang malakas na tibok lang ng puso ko ang naririnig ko. Dahan-dahang humarap sa akin ng bata. Wala siyang mukha. Puro itim na guwang, malalim at madilim ang nasa harap ng ulo niya. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang matinding lungkot na lumalabas sa kanya. Narinig ko ang boses, garalgal, parang umiiyak, parang galing sa ilalim ng lupa. Nakita mo ako. Matagal na akong hinihintay ito. Hindi ako nadisgrasya, lamang tinulak nila ako. Nais nilang mawala ako para makuha ang pera ng aking mga magulang. Walang naniniwala sa akin. Walang nakapagbigay ng katarungan. Gusto kong sumigaw pero sa halip ay napaluha ako. Naintindihan ko na ang dahilan ng kanyang pagdala. Hindi siya nananakot, siya ay naghahanap ng makikinig. Maniniwala ako sa iyo, ang tanging nasabi ko sa aking isipan. Ipagtatanggol kita. Sasabihin ko ang totoo. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang lahat. Ang dilim ay napalitan ng mahinang liwanag. Ang bigat sa paligid ay biglang gumaan. Nagising ako sa malakas na lagaslas. Bumagsak ako sa damuhan, nanginginig at basang-basa ng pawis. Nang tuminala ako, wala na ang bata. Tanging ang amoy ng sariwang bulaklak na lamang ang naiwan sa hangin sa halip na bulok na amoy. Lumapit sa akin ang matanda, nagulat nang makita akong umiiyak. Ano ang nakita mo, iho? Naglakas loob akong magsalita. Ibinunyag ko ang lahat ng sinabi ni Maymay, kung paano siya tinulak, kung sino ang may gawa, at kung bakit siya hindi makapagpahinga. Namutla ang matanda. Siya pala ang lolo ni Maymay. At matagal na rin siyang naghihinala sa totoong nangyari, ngunit walang ebidensya. Dahil sa aking ikinuwento at sa pagtutulungan ng mga taong naniwala, nabuksan muli ang kaso sa bayan ng San Isidro. Nahuli ang mga may sala at napatunayan ang kasalanan nila. Ibinigay na ang matagal nang hinihintay na katarungan para kay Maymay. Mula noon, hindi na muling nagpakita ang batang walang mukha. Ang lumang karuselo ay hindi na muling umikot sa dilim. At ang katahimikan sa peryahan ay naging payapa na. Noong huling gabi bago tuluyang isara ang karuselo, tila may narinig akong mahinang tawa ng bata. Masaya, magaan at puno ng pasasalamat. Natutunan ko na minsan ang ating pagtulog at pakikinig ay hindi pangkaraniwang panaginip. Ito ay pagkakataon upang ibigay ang nararapat sa mga naapi. At kapag naibigay na ang katarungan, ang mga kaluluwang nagdudusa ay sa wakas ay makakahanap na ng kapayapaan at makakapagpahinga na magpakailanman. Dear Ka-Horror TV, noong mga panahong iyon sa Baryo Dilim, simple lang ang buhay. Ang oras ay sinusunod sa pagbukang liwayway at paglubog ng araw. Ang yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa sipag, sa pagtutulungan at sa payapang pagtulog sa gabi. Ngunit minsan, sa gitna ng pangangailangan, nakakalimutan nating magtanong. Hindi natin namamalayan na ang ating munting pagkukulang ay maaaring maging dahilan ng pagkagambala sa kapayapaan ng iba, maging ng mga matagal nang nagpahinga. Ito ang kwento ng aking pagkakamali.
at kung paano ako tinawag ng isang kaluluwa upang itama ang mali. Sana po ay huwag niyo ako husgahan. Ako si Mang Caryo. Ang aming pamilya ay namumuhay ng tahimik at payak sa Baryo Dilim. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nasa bukid na ako. Nagbubungkal ng lupa, nagtatanim ng palay at mais, at nagtatrabaho sa mga alagang hayop. Ang aking asawa na si Aling Rosa naman ay hindi rin nagpapahuli. Tumatanggap siya ng labada mula sa mga mayayamang pamilya sa sentro ng bayan. At tuwing araw ng palengke, pasan-pasan niya ang mga sariwang gulay at prutas na inani namin upang ibenta. Mayroon kaming 3 anak. Mababait, masunurin, at masisipag mag-aral sa elementarya sa kabilang ibayo ng ilog. Walang ibang hangarin ng aming pamilya kundi mabuhay ng marangal at payapa. Ngunit dumating ang isang pagsubok. Matapos ang malakas na ulan, bumigay at gumuho ang sahig ng aming palikuran. Kailangan itong ayusin agad dahil delikado na, lalo na para sa aming mga anak. Ngunit noong panahong iyon, sobrang kapos ng aming kita. Halos sapat lang ito para sa aming pagkain araw-araw. Wala kaming pambili ng semento, bato, at lalo na ng pino at malinis na buhangin. Isang hapon, habang naglalakad ako pa uwi galing sa bukid, napadaan ako sa lumang sementeryo ng baryo. Doon sa pinakadulong sulok, sa isang matagal nang hindi na naaalagaan na puntod na natatakpan na ng damo, nakita ko ang isang tambak ng pinakapino at mapuputing buhangin. Walang nakabantay, walang nakakipa. Dahil sa matinding pangangailangan at pagmamadali, hindi na ako nag-isip ng malalim. Hindi na ako nagpaalam, hindi na ako nagtanong kung kaninong lupa iyon o kung kaninong natutulog ang nasasakupan nito. Inisip ko na lang na lupa naman iyon at walang mawawala kung kukunin ko ang kaunti. Kumuha ako ng 2 kargada, inilagay sa aking sako at dinala sa aming bahay. Dahil sa takot na pagalitan o isipin nilang masama akong tao, itinago ko ang katotohanan. Sinabi ko na lang kay Rosa at sa mga anak ko na nakahingi ako ng tulong sa isang kakilala sa bayan. Ginamit ko agad ang buhangin at inayos ang palikuran. Noong una, tila maayos naman ang lahat. Ngunit hindi nagtagal. Nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Nang gabing iyon, habang mahimbing silang natutulog, gising ako ng gising. May naririnig akong mahinang tinig na parang humahagulgol. Tay, tay, ibalik mo ang akin. Para sa bahay ko yan. Pawis na pawis ako. Tila may nakadagan sa aking dibdib. Sa dilim, pakiramdam ko ay may nakatayo sa paanan ng aming higaan. Isang maliit na anino ng bata. Tuwing sisindihan ko ang lampara, bigla itong naglalaho. Hindi lang ako ang naaapektuhan. Unti-unti ring nagkasakit ang aming mga anak. Ang dati nilang malakas at masiglang katawan ay biglang nanghina. Paulit-ulit silang nilalagnat, namumutla, at ayaw kumain kahit anong ihain ni Rosa. Ang pinakamasakit, hindi tumatalab ang mga gamot na ipinapainom namin. Ang aking asawa naman ay laging binabangunot. Iiyak siya ng malakas sa gitna ng gabi, nanginginig ang buong katawan. Caryo, Caryo, may bata. May batang nakatayo sa pintuan ng palikuran. Nakatingin siya sa atin ng malungkot. Sigaw niya. Lalong natakot ang buong pamilya.
Hindi na makapag-aral ng maayos ang mga bata. Hindi na makapagtrabaho ng payapa si Rosa. Anong nangyayari sa atin? Bakit parang hindi tayo pinapapayagang magpahinga? Tanong ni Rosa nang may luha sa mga mata. May nagawa ba tayong kasalanan na hindi natin alam? Natakot akong magsalita, pero hindi ko na rin matiis ang bigat sa aking dibdib. Sa wakas, lumuhod ako sa harap nila at inamin ang lahat. Ang pagkuha ko ng buhangin sa sementeryo nang walang paalam, ang pagtatago ko rito, at ang pangalang paulit-ulit kong naririnig, Nonoy. Kinabukasan, agad kaming nagtanong sa mga matatanda sa baryo at nalaman kung saan nakatira ang pamilya ni Nonoy. Pagdating namin sa kanilang bahay, labis silang nagulat at sinabing wala silang kaalam-alam na natanggal nga pala ang lupa sa puntod ng kanilang anak. Ilang buwan na rin silang hindi nakapunta sa sementeryo dahil sa trabaho at pagkakasakit ng ina. Pasensya na po, humihingi ako ng tawad sa inyo at lalo na kay Nonoy. Sabi ko habang nakayuko. Hindi ko sinasadyang abalahin ang kanyang kapayapaan. Sa halip na magalit, lumuha ang ina ni Nonoy at dahan-dahang tinulungan akong tumayo. Naiintindihan ko ang inyong pangangailangan. Ngunit ang puntod na iyon ang tanging tahanan na naiwan namin para sa kanya. Kaya siguro hindi siya makapagpahinga. Nawalan siya ng lupaing sumasakop sa kanya. Agad kaming bumalik sa sementeryo. Hindi ko na maibabalik ang buhangin na nagamit na sa aming bahay. Ngunit sama-sama naming inayos at pinaganda ang puntod ni Nonoy. Nagdala kami ng bagong lupa, mga bato at mga bulaklak. Pinalamutian namin ito ng maayos hanggang sa maging maganda at disente na ang kanyang pahingahan. Nagdasal kami at muling humingi ako ng tawad. Mula sa sandaling iyon, biglang nagbago ang lahat. Nawala ang lagnat ng mga anak ko. Bumalik ang kanilang sigla. Hindi na muling binangulot si Rosa at nawala na ang bigat sa aming tahanan. Sa aking panaginip, huling nakita ko si Nonoy. Nakangiti na siya. Dahan-dahang lumakad palayo hanggang sa maglaho sa liwanag. Mula noon, hindi na ako muling kumuha ng kahit anong bagay na hindi sa akin. Lalo na sa mga lugar na sagrado. Natutunan ko na ang paggalang ay hindi lamang sa mga taong nakikita natin, kundi pati na rin sa mga natutulog na. At higit sa lahat, minsan ang simpleng pag-aayos at pagmamalasakit sa iba ang siyang nagbabalik ng kapayapaan sa ating sariling tahanan. Dear Ka-Horror TV, nagsimula ang lahat ng magbago ang pamumuno sa aming lumang parokya sa Sitio San Gabriel. Isang liblib at napakapayapang nayon sa kabundukan ng bayan ng Santa Maria. Ang dating pari na si Padre Bernardo ay nagretiro na dahil sa katandaan at matinding karamdaman. Kaya pinalitan siya ng isang bago, masigasig at iginagalang na kura paroko, si Padre Mateo. Noong panahong iyon, siya ay 28 taong gulang pa lamang. Nasa lakas ng kanyang kabataan, puno ng sigla, matatalas ang mga mata, at hinahangaan ng buong nayon dahil sa kanyang talino, husay magsaulo ng banal na kasulatan at pambihirang kabutihan. Sa kanyang pagdating sa matandang simbahan na gawa sa lumang adobe at itim na kawayan, nakilala niya si Sor Teresa. Siya ay 22 taong gulang pa lamang, isang batang madre na may maamong mukha, tahimik ang kilos, at tapat na naglilingkod sa loob ng munting kumbento sa tabi ng sementeryo. Sa simula, maayos at banal ang lahat.
Nagtutulungan sila sa mga misa, sa pagpapakain sa mga duka, at sa pagpapanatili ng kaayusan ng simbahan. Ngunit habang tumatagal, sa kabila ng malamig na hangin ng bundok, lumalim ang kanilang ugnayan sa paraang hindi mapigilan. Madalas ipatawag ni Padre Mateo si Sor Teresa sa kanyang silid opisina sa ikalawang palapag ng lumang kumbento. Isang silid na may matataas na bintana, mabibigat na kurtina, at amoy ng natutunaw na kandila at luma at basang papel. Sa likod ng mga nakasara at nakalaking pinto, ang mga usapang banal tungkol sa parokya ay dahan-dahang napalitan ng mga bulong ng paghanga, mga pagnanakaw ng tingin, at damdaming hindi kailanman dapat namumuo sa pagitan ng dalawang taong nag-alay ng buhay sa Diyos. Alam nilang pareho na ang bawat hawak sa kamay at bawat munting halik sa dilim ay isang malaking pambababoy sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ngunit tulad ng mga taong nawalan ng bait, tuluyan silang nahulog sa bitag ng pagmamahal na ipinagbabawal at isinumpa ng simbahan. Walang nakakaalam sa kanilang madilim na sikreto. Sa kailaliman ng gabi, kapag tulog na ang buong sityo at tanging huni lamang ng mga kuliglig at pag-uungol ng hangin ang naririnig, palihim silang nagtatagpo sa pinakailalim ng kampanaryo. Ngunit ang kasalanan, kahit gaano itago sa ilalim ng lupa, ay laging humahanap ng paraan upang lumabas. Sa paglilipas ng ilang buwan, nabuo ako sa sinapupunan ni Sor Teresa. Ako si Gabriel. Nang magsimulang lumaki ang tiyan ni Sor Teresa at hindi na ito maitago ng malaluwang niyang habit, na puno ng matinding pangamba at takot ang dalawa. Kapag nabunyag ito, hindi lamang ang kanilang mga tungkulin ang mawawala. Ipapahiya sila, iluluwa ng simbahan at itatakwil ng buong bayan ng Santa Maria. Upang iligtas ang kanyang pangalan at maiwasan ang malaking iskandalo, kumuha si Padre Mateo ng isang lumang bahay kubo sa pinakaloob ng madilim na gubat ng sitio San Gabriel. Isang bahay na pinalilibutan ng matatandang puno ng balete at natatakpan ng makakapal na halaman. Inutusan niya si Sor Teresa na magpahinga roon at huwag na huwag lalabas. Sinabi niyang ito ay para sa kanyang kaligtasan at sa kalusugan ng sanggol. Pero ang masakit na katotohanan, ginawa ito ni Padre Mateo upang itago sa mata ng mundo ang kanyang napakabigat na kasalanan. Doon sa pag-iisa sa gitna ng masukal na gubat, sa ilalim ng kurap ng iisang lamparang gas at sa gitna ng matinding pag-uusig ng sariling konsensya, nagsimula ang tunay na bangungot ng aking ina. Tuwing dapit hapon, kapag nag-aagaw na ang liwanag at dilim, nagsisimulang magbago ang amoy sa loob ng kubo. Ang amoy ng basang lupa ay napapalitan ng amoy ng malansang dugo, nakapapaso na sa litre at nabubulok na karne. Tuwing gabi, sa kanyang pagtulog sa ibabaw ng lumang papag, hindi siya binibigyan ng kahit sandaling kapayapaan. Ang kanyang mga panaginip ay naging isang buhay na impyerno. Nakikita niya sa kanyang tulog ang isang napakalaking demonyo, maitim na parang pusikit na anino ng gabi. Walang tiyak na mukha, kundi dalawang nagniningning at nag-aapoy na pulang mata.
Nakapandidiri ang anyo nito. May mahahabang kuko na tulad ng sakuting, mga balat na nagmumuwal sa uod, at humihinga ng singaw na parang galing sa pinakailalim ng impyerno. Tuwing eksaktong 3:00 ng madaling araw, ang oras ng kadiliman, dumadapo ang nilalang na ito sa ibabaw ng kanyang dibdib. Dinadagan siya nito ng napakabigat na tila ba isang higanting bato ang nakapatong sa kanya. Hindi makahinga si Sor Teresa. Hindi siya makagalaw. Kahit anong bukas ng kanyang bibig, walang boses na lumalabas. Parang may invisible na kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. At sa gitna ng kanyang paralysis, naririmit niya ang isang napakalalim, garalgal at basag na boses na bumubulong mismo sa loob ng kanyang taina. Ang hangin mula sa bibig nito ay nakapapaso sa kanyang balat. Mali ka. Kasalanan mo ito. Niloko ninyo ang Diyos. Ipinagpalit ninyo ang banal na tahanan para sa tawag ng laman. Ang sanggol sa tiyan mo ay isinumpa. Pag-aari ko na kayong tatlo, hakim ka na. Araw-araw, gumigising si Sor Teresa na basang-basa ng malamig na pawis. Nanginginig ang buong katawan sa matinding takot at may mga pasa at kalmot sa kanyang mga braso at binti na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggaling. Lumipas ang mga linggo at ang mga pangitain ay hindi na lamang sa panaginip nangyayari. Kahit gising si Sor Teresa, naririnig na niya ang mga hahabang kuko na kumakalmot sa kawayang dingding ng kubo. Nakakakita siya ng mga maitim na anino na gumagapang sa kisame at lumalapit sa kanyang tiyan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na kinaya ng kanyang isip ang matinding takot, pangingilabot at ang walang katapusang pag-usig ng demonyo. Ang matinding pagsisisi at takot ay tuluyang sumira sa kanyang bait. Nabaliw ang aking ina. Nawala siya sa sarili. Laging sumisigaw sa gitna ng gabi na may mga maitim na kamay na humahabol at pumipiga sa kanyang tiyan. Hindi na niya makilala ang sinuman. Kahit si Padre Mateo ay pinagtatangkaan niyang saksakin ng gunting kapag lumalapit dahil ang nakikita niya rito ay ang demonyong bumubulong sa kanya. Dahil sa lumalala ng kalagayan at sa banta sa kanyang buhay, kinailangan siyang dalhin at ikulong sa isang liblib at lumang ospital pangkaisipan sa kabilang bayan. Noong panahong iyon, ako ay bagong silang pa lamang sa mundo. Isinilang ako ni Sor Teresa sa gitna ng kanyang pagkabaliw habang umiiyak at sumisigaw sa gitna ng madilim na kwarto ng ospital. Dahil sa nakalagim-lagim na kalagayan ni Sor Teresa at dahil mahigpit na ipinagbabawal na makita ang isang sanggol sa loob ng kumbento o sa kamay ng isang pari, ako ay palihim na kinuha ni Padre Mateo. Dinala niya ako sa kanyang pribadong silid sa kumbento at siya ang mismong tumayong magulang ko sa araw-araw habang nagpapagamot ang aking ina sa malayo. Subalit, hindi rin naging madali ang lahat para kay Padre Mateo. Dinanas din niya ang sarili niyang bersyon ng impyerno sa lupa. Sa harap ng mga parokyano sa sitio San Gabriel, nananapili siyang banal at iginagalang na pari na nagmisa at nagpapala sa mga tao. Ngunit sa likod ng pintuan ng kanyang silid, kapag tinititigan niya ako habang umiiyak sa aking duyan, kinakain siya ng napakabigat na pasanin ng konsensya. Lihim siyang nagdudurusa.
Tuwing gabi, pagkatapos ng huling misa, lumuluhod siya sa tapat ng krusipiho sa altar. Nagdarasal siya ng luhaan hanggang sa magdurugo ang kanyang mga tuhod sa sahig na bato. Humihingi ng tawad sa Diyos at sa simbahan na kanyang pinagtaksilan. Ngunit kahit sa kanyang pagdarasal, nararamdaman niya ang malamig na hangin at ang garalgal na tawa ng demonyo sa sulok ng madilim na Lihim din siyang nagtutungo sa ospital pangkaisipan upang silipin si Sor Teresa. Naglalakad siya sa mahahaba at malamig na pasilyo ng ospital, naririnig ang mga hiyaw ng mga pasyente. Tinitignan niya ang aking ina mula sa maliit na bintanang salamin ng nakakalaking silid. Nagdurusa ang kanyang puso habang nakikita ang minamahal na nakatali ang mga kamay, nakatulala sa hangin at umiiyak habang tinatawag ang mga pangalang hindi umiiral. Ngunit hindi siya pwedeng lumapit ng hayagan, hindi siya pwedeng yumakap dahil sa takot na mabunyad ang katotohanan. At hindi lang iyon. Ang mga mata ng mga tao sa Sitio San Gabriel ay nagsimula na ring makatutok sa kanya. Bagamat wala pang nakakaalam sa buong katotohanan, naramdaman ni Padre Mateo ang mabibigat na tingin ng mga parokyano, ang mga tahimik ngunit nakakabining bulungan sa kanyang likuran kapag dumadaan siya sa palengke, at ang masusing pagmamasid ng mga matatandang humahawak sa kapilya. Minsan, kapag naglalakad siya sa gabi, bit-bit ang aking mga gatas at lampin na nakatago sa kanyang itim na bag. Naririnig niya ang mga paratang ng mga kapitbahay mula sa kanilang mga bintana. Bakit kaya madalas nawawala si Padre Mateo kapag gabi? Napansin mo ba? Bakit napakahina at napakalungkot niya kapag nag-aalay ng hostya? Parang may malalim at madilim na itinatago ang ating kura paroko. Ang bigat ng pagtatago, ang takot na mahuli, at ang walang katapusang pagsisisi ay unti-unting kumain sa kanyang katawan at kalooban. Pumayat siya ng husto, nangitim ang paligid ng kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga kamay tuwing hahawak sa kalis. Pero sa kabila ng lahat ng dusa at takot na ito, nanindigan siya. Inalagaan niya ako ng buong puso. Pinakain, pinatulog, ibinigay ang lahat ng pangangailangan ko at tiniyak na ligtas ako habang naghihintay ng tamang panahon. Lumipas ang maraming taon. Ang bata na dinala sa dilim ay lumaki na. Unti-unti, sa tulong ng mga gamot, patuloy na mga panalangin, at sa paglipas ng mahabang panahon, bumalik ang liwanag sa nagdilim na isipan ni Sor Teresa. Naging malinaw na muli ang kanyang pag-iisip, dahan-dahang nawala ang mga nakakatakot na anino at ang garalgal na boses ng demonyo, at nakabawi siya ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Kasabay ng paggaling ng aking ina, dumating din ang araw na hindi na kayang pigilan pa ang katotohanan. Nabunyag ang buong lihim ng aming pamilya sa simbahan at sa buong bayan ng Santa Maria. Dahil sa labag sa batas ng Diyos at ng simbahan ang kanilang ginawa, formal na tinanggal si Padre Mateo sa kanyang banal na tungkulin bilang pari, at si Sor Teresa ay tinanggal din sa kanyang pagiging madre. Kinailangan nilang harapin ang lahat ng kahihiyan, galit ng mga tao, at ang pinakamabigat na parusa ng simbahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagtago si Mateo. Hindi na siya tumakbo. Tiniis niya ang lahat ng panguhusga ng lipunan, ang pagdura ng ibang tao kapag nakakasalubong sila sa kalsada, ang paglayo ng mga dating kaibigan,
at ang tuluyang pagkawala ng kanyang magandang katayuan sa lipunan. Tinanggap niya ang lahat ng sakit at dusa bilang nararapat na kabayaran sa kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Nang maging malaya na sila mula sa kanilang mga banal na sumpaan at sa matinding takot na yumakap sa kanila ng napakahabang panahon, nagpasya silang itama ang lahat. Nagpakasal sila ng marangal at payak sa isang maliit na huwes sa bayan. Hindi na bilang isang pari at isang madre na nagtatago sa dilim, kundi bilang isang ordinaryong lalaki at babae na tunay na nagmamahalan at handang harapin ang bukas nang wala nang itinatagong kahit anong lihim. Sa wakas, pagkalipas ng maraming taon ng bangungot, naging buo ang aming pamilya. Lumaki akong inalagaan nila ng buong pagmamahal at pag-aaruga. Ang aking ina na si Teresa ay tuluyan ng naghilom sa lahat ng sugat at takot ng nakaraan. Ang aking ama na si Mateo na nagtiis ng napakaraming sakit, takot sa demonyo at pambabatikos ng lipunan ay nagsilbing pinakamagandang halimbawa sa akin na ang tunay na pagmamahal ay marunong maghintay, marunong magsisi sa kasalanan at may tapang na harapin ang anumang kahihinatnan ng sariling gawa. Ang kwento ng aking mga magulang ay mananatiling nakaukit sa aking puso at kaluluwa habang buhay. Na ang kadiliman at ang mga demonyo ng ating nakaraan ay nagtatagumpay lamang kapag tayo ay patuloy na nagtatago at natatakot sa gitna ng kasalanan. Ngunit kapag iniharap natin ang katotohanan ng buong papang, tanggapin ng parusa at magpakumbaba, ito ang magiging liwanag na magpapalaya sa atin magpakailanman. Dear Ka-Horror TV, noong dekada 70, kilala ang Roque sa mabundok at napakalayo na bahagi ng bayan ng San Isidro bilang isang payapa ngunit napakamahiwagang lugar. Malayo ito sa ingay ng siyudad na nagpasya kong bisitahin ng aking lolo na matagal ko nang hindi nabibisita sa Sitio San Roque. Sobrang layo ng nilakad ko mula sa kabayanan at ang daan ay bako-bako, putikan at napakadilim kapag lumubog na ang araw. Ang bahay ng lolo ko ay gawa sa matibay na lumang kahoy at nipa. Nagpasya kong bisitahin ng aking lolo na matagal ko nang hindi nabibisita sa Sitio San Palapitan. Mga taong dapat Nagpasya kong bisitahin ng aking lolo na matagal ko nang hindi nabibisita sa Sitio San Roque. Sobrang layo ng nilakad ko mula sa kabayanan at ang daan ay bako-bako, putikan at napakadilim kapag lumubog na ang araw. Ang bahay ng lolo ko ay gawa sa matibay na lumang kahoy at nipa. Nakatayo sa pinakadulo ng baryo. Ilang metro lamang ang layo sa pintuan ng lumang sementeryo at masukal na gubat. Noong una, tuwang-tuwa ako. Malaya akong nakakapaglalakad, nakakalanghap ng preskong hangin at nakikita ang simpleng pamumuhay ng mga tao. Ngunit bago pa man lumipas ang isang linggo, napansin ko ang pagiging tahimik at matimbing pag-iingat ng mga taga roon. May mga bagay silang hindi sinasabi ng hayalan at laging nagmamadaling magkulong sa bahay bago pa mag-agaw ang dilim at liwanag. Isang gabi, habang nagpapahinga kami sa harap ng lamparang gas, seryoso at nanginginig ang boses na kinausap ako ng aking lolo Tasyo. Boyet, apo, may isang bagay akong mahigpit na ipinagbabawal sa iyo sa lugar na ito.
Huwag na huwag kang lalapit o dadaan sa kubo ng matandang si Aling Salome na nakatira mag-isa sa gilid ng lumang sementeryo. Igalang mo siya sa malayo kapag nakasalubong mo, pero huwag kang makikipag-usap ng masama. Huwag kang titingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. At higit sa lahat, huwag mong tatanggapin ang anumang bagay na iuabot niya sa iyo. Sinasabing siya ay may hawak ng itim na kapangyarihan ng kulam at nakikipag-ugnayan siya sa mga halimaw at engkanto na nagbabantay sa gubat na ito. Dahil bata pa ako, puno ng sariling isip at sanay sa modernong buhay sa syudad, hindi ko ito pinaniwalaan. Tumawa pa ako ng mahina sa aking sarili. Akala ko ay mga lumang kwento-kwento lang ito ng mga matatanda para takutin ang mga bata at mga dayuhan tulad ko. Isang hapon, habang naglalakad ako ng walang pag-iingat malapit sa masukal na bahagi ng sementeryo, nakita ko ang matandang babae. Nakayuko siya habang nagtatahi ng lumang tela. Mahaba, maputi at gusgusin ang kanyang buhok at nakasuot siya ng kupas at itim na bestida na amoy lupa at kandila. Nang maramdaman niya ang yabag ko, dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo. Tumingin siya sa akin ng matalim. Ang kanyang mga mata ay halos maputi na ang kabuuan at may nangingitim na bilog sa paligid. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiting nakakapanindig balahibo. Tila may nakatagong matinding masamang hangarin. Tinawag niya ako sa isang paos, garalgal at nakakatakot na boses. "Iho, magandang lalaki. Lumapit ka rito. Gusto kitang bigyan ng hinog at matamis na prutas galing sa aking puno." Sa halip na umiwas, magpakumbaba at dumaan ng tahimik, nagmatigas ako. Nilukob ako ng pagmamataas at sumagot ako ng pabalang at walang galang sa harap ng kanyang muka. "Ayoko nga. Mukhina at marumi ang mga hawak mo. Baka may sakit pang ibibigay mo sa akin." Pagkatapos kong sabihin iyon, tumalikod ako ng padabog at umalis ng mabilis habang humahalakhak. Ngunit habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang isang mahina, tuyo at nakakakilabot na bulong niya na sumabay sa ihip ng hangin. Ang taong walang respeto sa matatanda ay kakainin ng dilim. Hindi ko napansin na mula sa sandaling iyon, hindi na ako nag-iisa sa aking paglalakad. Kinagabihan, doon na nagsimula ang aking walang katapusang pagdurusa. Natutulog na ako sa aking silid nang bigla akong magising ng eksaktong 1:00 ng madaling araw. Nagising ako sa pakiramdam na may napakabigat at napakamalamig na bagay na nakadagan sa aking buong dibdib. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Para akong nakagapos sa kama. Kahit anong bukas ng aking bibig upang humingi ng tulong kay Lolo Taso, walang boses na lumalabas. At sa gitna ng aking paralysis, naririnig ko ang isang mahinang bulong na nanggagaling mismo sa ilalim ng aking unan. Isang boses na parang 2 batong nagkakatipakan. "Dahil sa iyong pagmamataas at kawalan ng galang, matututo ka ng leksyon na hindi mo makakalimutan." Nang dahan-dahang mawala ang mabigat na pakiramdam sa aking dibdib, napatingin ako sa labas ng aming bintana. Doon, sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, nakita ko ang isang napakalaking anino. Maitim, napakalapad ng katawan,
May makahabang kuko na sumasayad sa lupa at may dalawang matang nagniningning na parang pulang baga sa gitna ng kadiliman. Tumayo ang halimaw na ito ng ilang segundo sa labas ng bintana, nakatitig sa akin, bago dahan-dahang nawala at gumapang pabalik sa pusod ng gubat. Kinabukasan, hindi na ako makabangon ng maayos. Masakit ang buong katawan ko. Parang binubog ako ng 10 tao o nahulog sa mataas na bangin. Nang hubarin ko ang aking damit, napasigaw ako sa takot. May mga lumabas na pula, magaspang, nangingitim at napakahapdi na marka sa aking braso, dibdib at binti. Mukha itong mga kagat ng hindi kilalang halimaw o malalalim na gasgas ng tinik na nagmumuna ng basang dugo. Ang lolo Tasyo ko ay nag-alalang husto at namutla nang makita ang aking katawan. Sinabi niyang malinaw na galing ito sa galit at kulam ng matanda sa sementeryo. Pero sa halip na humingi ng tawad at makinig sa aking lolo, lalo akong nagalit, nagmatigas at nakaramdam ng matinding hinanakit. Sa aking pagkainis at pagmamataas, pumasok ako sa kusina, kumuha ng boteng bubog at naglakad ulit sa gilid ng bahay ni Aling Salome habang wala siya. Buong galit kong ibinato at itinapo ng mga basag na bote sa kanyang bakuran bilang pambawi sa aking galit. Hindi ko alam na yun pala ang pinakamalaking pagkakamali ko na nagpalala at nagpabilis sa aking hatol na kamatayan. Ang mga sumunod na gabi ay naging tunay na impyerno sa lupa. Tuwing sasapit ang hating gabi, naririnig namin sa buong bahay ang malakas at nakakabinying kaluskos sa bubong na gawa sa nipa. Parang may napakalaking milalang na naglalakad sa ibabaw namin. Naririnig din ang mabibigat at basang yabag ng paa sa labas ng aming pintuan. Ang aso ng lolo ko na dating matapang ay hindi na tumatahol. Sa halip, nanginginig ito, umiiyak ng mahina at nagtatabo sa pinakamadilim na sulok sa ilalim ng hagdanan na parang takot na takot sa kung anong nakatayo sa labas. Minsan, sa gitna ng matinding takot, sumilip ako sa siwang ng aming kawayang dingding. Nakita ko sa malayo, sa gitna ng sementeryo at sa ilalim ng bilog na buwan, ang halimaw na iyon, napakalaki, balbon ang katawan, may sungay na tulad ng satupa, at nakatingin ng diretsyo sa aming bahay habang dahan-dahang itinuturo ang aking kinaroroonan. Lalo pang lumala ang aking kalagayan sa paglipas ng mga araw. Hindi na ako makakain dahil kapag kumakain ako ay uod at putik ang nalalasahan ko. Laging nag-aapoy ang aking lagnat at nanalamig ang aking mga kamay at paa. Sa aking mga panaginip, laging lumalabas si Aling Salom na kasama ang madilim na halimaw, ginagapos nila ang aking mga kamay at sinusubukang hilahin ang aking kaluluwa palayo sa aking higaan patungo sa isang malalim at madilim na hukay. Ang mga marka sa katawan ko ay nagsimulang magdugo ng matindi. Nangangamoy na bubulok na karne at nararamdaman ko na parang may mga buhay na uod o kulisap na gumagalaw at gumagapang sa ilalim ng aking balat na pilit gustong lumabas. Doon ko napagtanto na hindi ito simpleng sakit ng katawan. Ito ay isang matinding sumpa at kulam. At may totoong halimaw ng dilim na nagbabantay at naghihintay na mamatay ako. Umiyak na ang lolo Tasyo ko sa matinding awa at takot na makita ang halos bangkay ko ng katawan. Dahil dito, nagmadali siyang pumunta sa kabilang baryo upang tawagin ang matalinong si Aling Magda, ang pinakarespetadong matanda sa Sitio San Roque na may malalim na pananampalataya, may hawak na banal na langis at nakakaalam sa mga ganitong uri ng kulam at kababalagan.
Nang makarating si Aling Magda sa aming bahay at masuri ang nangingitim kong katawan pati na ang paligid ng aming bakuran, napabuntong hininga siya ng malalim at umiling-iling. "Iho," wika ni Aling Magda sa mabigat na boses, "hindi lang ito simpleng galit ng tao. Ang matandang kinagalit at binastos mo ay nagpatawag ng isang amanhig at halimaw mula sa pinakamadilim na pusod ng gubat upang gambalain, pahirapan at parusahan ka. Sa bawat gabing lumilipas, lumalapit ang halimaw na iyon upang kunin ang kaluluwa mo. Kapag hindi ka nagpakumbaba, lumuhod at humingi ng tawad sa kanya bago matapos ang linggong ito, hindi ka na aabutan ng umaga." Nang marinig ko ang mga salitang iyon at maramdaman ang matinding sakit sa aking balat, nawala ang lahat ng aking pagmamataas. Napaiyak ako sa matinding takot at pagsisisi. Agad kaming gumawa ng hakbang para sa aking kaligtasan. Naghanda si Aling Magda ng banal na tubig, mga kandilang gawa sa pukyutan, at nanalangin kami ng taimtim at buong puso sa loob ng aming bahay. Pagkatapos, kahit halos hindi ako makalakad at nanginginig ang buong katawan sa matinding sakit at kaba, inalalayan ako ni Aling Magda at ng aking lolo Tasyo patungo sa harap ng kubo ni Aling Salome sa gilid ng sementeryo. Napakadilim ng paligid. Ang hangin ay amoy kandila at bulaklak ng patay. Lumuhod ako sa basang putik sa harap ng kanyang pinto. Sa gitna ng aking pag-iyak at panginginig, isinigaw ko ang aking pagmamakaawa. "Aling Salome, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa aking pagmamataas, sa kawalan ko ng respeto, at sa lahat ng masasamang ginawa at sinabi ko sa inyo. Ako po ay isang hangal na kabataan na walang nalalaman. Parang ahawan niyo na po. Alisin niyo na po ang sumpa sa akin. Gusto ko pa pong mabuhay." Sa una, walang sagot. Tanging ang huni ng mga kuwago at ang lagaslas ng mga tuyong dahon ang naririnig sa paligid. Akala ko ay katapusan ko na. Ngunit makalipas ang ilang sandali na tila tumagal ng isang siglo, dahan-dahang bumukas ang lumang pintuan ng kubo. Lumabas si Aling Salome bitbit ang isang maliit na lampara. Seryoso at matalim pa rin ang mukha niya, ngunit wala na roon ang galit na nakikita ko noong una. Tinitigan niya ako sa aking mga mata at sinabi sa kanyang mahinahon ngunit makapangyarihang boses, "Ang pagpapakumbaba mo, ang pagluha mo sa putik, at ang tapat mong paghingi ng tawad ang nagbukas ng pinto para sa iyong kapayapaan at kaligtasan. Ngunit ang halimaw na ginising ng galit ko at pinakawalan sa gubat ay hindi basta-basta aalis ng kusa. Kailangan natin itong harapin at ibalik sa dilim gamit ang panalangin, tapat na puso at banal na apoy." Pumasok kami sa loob ng kanyang kubo. Naglagay si Aling Salome at Aling Magda ng mga katas ng halaman at banal na langis sa aking mga sugat habang sabay-sabay silang nanalangin sa lumang wika. Sa labas ng kubo, narinig namin ang huling malakas na ugong at hiyaw ng halimaw, isang hiyaw ng galit at sakit, bago ito tuluyang tumakbo palayo at naglaho sa pinakamalalim na bahagi ng gubat. Sa wakas, naramdaman namin ang paglisan ng mabigat at nakakalason na pakiramdam sa aming paligid. Nawala ang matinding takot, nawala ang amoy ng nabubulok na karne, at sa mga sumunod na araw, dahan-dahang gumaling ang mga sugat sa aking katawan hanggang sa tuluyan akong makabangon.
Ang karanasang ito sa sitio San Roque ay nag-iwan sa akin ng isang napakalalim na aral na hindi ko makakalimutan habang buhay. Saan man tayo makarating na lugar, laging maging mapagkumbaba at magalang sa lahat ng tao, lalo na sa mga nakatatanda at sa mga lugar na hindi natin lubusang kilala o nauunawaan. Huwag nating mamaliitin ang mga paniniwala ng iba at huwag tayong gagawa ng masama, magmamataas o maninira ng kapwa. Ang tunay na tapang at kalakasan ay hindi nakikita sa pagiging matigas ang ulo o sa paghahamon ng gulo, kundi sa pagiging marunong rumespeto, magpakumbaba at humingi ng tawad kapag tayo ay nagkamali. Mula noon, tuwing maaalala ko ang sitio San Roque at ang nakakakilabot na pangyayaring iyon, hindi ko naiiwasang mapayuko, kumapit sa aking dibdib at magdasal ng taos-pusong pasasalamat sa aking kaligtasan. At sa tuwing dadalaw ako roon, kahit nung wala na ang lolo ko, ay lagi kong ipinapanalangin ang kapayapaan at kaligtasan ko habang ako ay nagbabakasyon. Sa ngayon, kasama ng aking asawa at mga anak, ilang beses man kaming magbakasyon sa lumang bayan na iyon, wala na muling masamang karanasan dahil natutunan ko na ang pinakamahalagang aral ng buhay, ang paggalang at pagpapakumbaba sa lahat ng nilalang sa mundong ito.